Sa baryo ng San Isidro, kung saan ang unang tunog tuwing madaling araw ay hampas ng alon at kaluskos ng lambat, nakatira ang isang mangingisdang nagngangalang Mateo Reyes. 30 taong gulang si Mateo, ngunit sa bigat ng buhay ay mukha siyang mas matanda kaysa sa tunay niyang edad. Maitim na ang balat niya sa araw, magaspang ang palad sa paulit-ulit na paghila ng lambat, at lagi siyang nakasuot ng lumang kamiseta na kupas na sa alat ng dagat. Hindi siya kilala sa baryo bilang mayaman o malakas. Kilala siya bilang tahimik, mabait at kawawa. Ang bahay niya ay isang maliit na dampa malapit sa dalampasigan. Gawa ito ng lumang kahoy, kawayan, yero at ilang pirasong trapal. Kapag umuulan, may tumutulo sa loob. Kapag malakas ang hangin, gumagalaw ang dingding na para bang isang malakas na bugso na lamang ang kailangan upang tuluyang matumba ito. Wala na siyang mga magulang. Pareho silang namatay noong bata pa siya. Ang tatay niya ay nalunod sa gitna ng bagyo, habang ang nanay niya ay unti-unting nanghina dahil sa hirap at sakit. Mula noon, natutunan ni Mateo na mag-isa. Natutunan niyang magluto ng kanin, magtahi ng punit na damit, mag-ayos ng bangka, at umiyak ng walang nakakakita. Ang taning pag-aari niya ay ang lumang bangka at sirang lambat na minanapan niya sa kanyang ama. Ang bangka ay maraming tapal, may bitak ang gilid, may bahagi itong tinakpan ng lumang goma para hindi pasukin ng tubig. Ang lambat naman niya ay halos puro tahina. May bahagi itong manipis, may bahaging butas, at may bahaging paulit-ulit niyang tinatali dahil wala siyang pambili ng bago. Tuwing madaling araw, bago pa gumising ang karamihan, bumabangon na si Mateo. Binubuhat niya ang lambat, tinitignan ang mga butas, at tinatahi ang anumang kaya pa niyang ayusin. Minsan, habang tinatahi niya ang lambat, kinakausap niya ito na parang tao. "Konting tiis pa," bulong niya. "Pareho tayo. Maraming punit, pero lumalaban pa." Pagkatapos ay hinihila niya ang bangka papunta sa tubig. Mabigat iyon para sa payat niyang katawan, ngunit ginagawa niya araw-araw. Sa isip niya, kung hindi siya papalaot, wala siyang kakainin. Kung wala siyang huli, wala siyang pambili ng bigas. Isang umaga, nakita siya ni Aling Celia, ang matandang kapitbahay niyang laging nag-aalala sa kanya. "Mateo," tawag nito, "papalaot ka na naman." Napalingon si Mateo at ngumiti ng pilit. "Opo, Aling Celia, baka sakaling may huli ngayon." Lumapit ang matanda at tinignan ang langit. "Makulimlim, baka masama ang panahon mamaya." "Kailangan ko pong subukan," sagot ni Mateo. "Wala na po akong bigas." Napabuntong hininga ang matanda. "Kahapon, wala ka ring huli. Nung isang araw, 3 maliliit na isda lang. Anak, napapagod ka ba?" Tumigil si Mateo sa paghila ng bangka. Tinignan niya ang dagat. Malawak ito, tahimik, ngulit para sa kanya ay parang napakalayo ng pag-asa. "Napapagod po," mahinang sagot niya. "Pero mas nakakapagod ang hindi sumubok." Naiwa ang Aling Celia. Kilala niya si Mateo mula pagkabata. Alam niyang mabait ito. Kahit walang-wala, tumutulong pa rin kapag kaya. Kung may batang umiiyak dahil gutom, hinahati nito ang kanin. Kung may matandang hindi makapagbuhat ng tubig, ito ang tumutulong. Ngunit tila ang kabaitan niya ay hindi sapat upang gumaan ang buhay niya. "Kapag wala kang makain mamaya, dumaan ka sa bahay," sabi ng matanda. Napangiti si Mateo. "Salamat po, pero kaya ko po." Iyon ang lagi niyang sinasabi, "Kaya ko po." Kahit minsan, hindi na niya alam kung kaya pa ba talaga. Pumalaot si Mateo. Sa gitna ng dagat, inihagis niya ang lambat. Naghintay siya. Hinila niya.
Wala. Muli niyang inihagis. Muli siyang naghintay. Wala pa rin. Pangatlo, pang-apat, pang-lima. Sa bawat paghila niya ng lambat na walang laman, mas bumibigat ang dibdib niya. Habang ang ibang bangka sa malayo ay may laman, ang sa kanya ay tila pinagtataguan ng isda. Minsan nakikita niyang nagtatawanan ang ibang maningisda habang nagbibilang ng huli. Siya, nakaupo sa bangka, hawak ang basang lambat at pinipigil ang luma. Tanghali na nang kumalang ang tiyan niya. Kinuha niya ang maliit na supot ng kanin at isang pirasong pritong isda. Iyon na ang natitira niyang ulam. Tinitigan niya ito ng matagal. Kapag kinain ko ito ngayon, sabi niya sa sarili, wala na akong hapunan. Ibinalik niya ang pagkain sa supot at uminom na lamang ng tubig. Pagsapit ng hapon, umitim ang langit. Lumakas ang hangin. Napilitan siyang umuwi. 2 maliliit na isda lamang ang nahuli niya. Pagdating sa pantalan, may ilang mangingisda na nakaupo at nagpapahinga. "Oh, Mateo," sigaw ng isa. "Ano na naman ang dala mo? Hangin?" "Hindi," sagot ng isa pa. "Baka awa ng dagat." Nagtawanan sila. Hindi sumagot si Mateo. Sanay na siya sa pangaasar, ngunit kahit sanay na, masakit pa rin. Bawat tawa ay parang maliit na bato sa dibdib niya. Lumapit siya sa buyer na kilala sa pambabarat. "2 isda lang," sabi ng buyer habang nakasimangot. "Opo." "20 lang. Tiyaga niyo." "20 lang po," tanong ni Mateo. "Kahit pambili lang po sana ng bigas." "Kung ayaw mo, ibenta mo sa iba," malamig na sagot ng buyer. Napakagatlabi si Mateo. Wala siyang ibang mapagbebentahan. Tinanggap niya ang 20 pesos at umuwi ng tahimik. Habang naglalakad siya pauwi, nagsimulang bumuhos ang ulan. Una ay mahina lamang, pagkatapos ay lumakas. Nabasa ang kanyang damit, ang kanyang buhok, ang maliit na supot ng kanin sa kanyang kamay. Ngunit hindi siya nagmadali. Para bang kahit tumakbo siya, wala rin naman siyang uuwi ang maganda. Pagdating niya sa dampa, inilapag niya ang basa niyang gamit at umupo sa sahig. Tumatatagtak ang tubig mula sa bubong. May palanggana sa gitna ng silid upang saluhin ng patak. Kinuha niya ang malamig na kanin at ang pritong isdang hindi niya kinain sa bangka. "Salamat pa rin," mahina niyang sabi. "Kahit kaunti, may pagkain pa rin." Akma na sana siyang kakain nang may narinig siyang tunog mula sa labas. "Meow!" Napahinto siya. Muling narinig iyon, mas mahina, mas kawawa. "Meow!" Tumayo si Mateo at binuksan ng pinto. Bumungad sa kanya ang lamakas na ulan. Sa labas, sa tabi ng basang kahoy, may isang dilaw na pusa. Basang-basa ito, nanginginig, may sugat sa isang paa. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang kulay nito. Hindi ordinaryong dilaw, para itong sinag ng araw na naging balahibo. Parang ginto ang kinang kahit nababasa ng ulan. Ang mga mata nito ay kulay ginto rin, malalim at tila maraming nalalaman. Napahinga ng malalim si Mateo. "Kawawa ka naman," bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi tumakbo ang pusa, tumingin lamang ito sa kanya. "Huwag kang matakot," sabi ni Mateo. "Hindi kita sasaktan." Binuhat niya ang pusa at ipinasok sa loob ng dampa. Hindi niya alam na sa gabing iyon, ang pusang pinatuloy niya ay magpapabago sa kanyang buhay. Sa loob ng maliit na dampa, maingat na inilapag ni Mateo ang pusa sa lumang tuwalya. Nanginginig pa rin ito. Ang sugat sa paa nito ay may kaunting dugo, kaya kumuha siya ng malinis na tubig at piraso ng tela. "Pasensya ka na," habang dahan-dahan niyang lililinis ang sugat. Tumingin lamang ang pusa sa kanya. Hindi ito kumalmot, hindi ito kumagat. Para itong nakakaunawa sa bawat salitang sinasabi niya. "Masakit ba?"
Tanong ni Mateo. Mahinang umungol ang pusa. Tiisin mo lang sandali. Habang nililinis niya ang sugat, napansin ni Mateo ang kakaibang lambot ng balahibo nito. Kahit basang-basa, tila may init na nanggagaling dito. Ang kulay nito ay lalo pang lumilitaw sa liwanag ng maliit na lampara. Dilaw na parang hinog na palay, mingit may kislap na parang ginto. Pagkatapos niyang gamutin ang sugat, ibinalik niya ang tingin sa kanyang pagkain. Isang maliit na pinggan ng kanin at ang kaisa-isang pritong isda. Kumakalam ang tiyan niya. Buong araw siyang halos walang kinain. Tumingin siya sa pusa. Nakatingin din ito sa pagkain. Halatang gutom. Napangiti si Mateo, mulit may lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo, ako ay... Sana siya ito, pero mukhang mas kailangan mo. Hahatiyot ko sana ang isda, ngunit nang makita niyang nanginginig pa rin ang pusa, ibinigay niya ang buong piraso. Oh, kain ka. Mabilis itong kumain, ngunit hindi ito mukhang matakaw. Para itong gutom, ngunit nahihiya. Pagkatapos nitong kainin ng isda, lumapit ito kay Mateo at idinikit ang ulo sa kanyang paa. Si Mateo naman ay kumain ng kanin na may asin. Habang kumakain, nakatingin siya sa pusa. Alam mo, pareho tayong malas ngayon. Ikaw, naulanan at nasugatan. Ako naman ay halos walang huli. Umupo ang pusa sa tabi niya. Pero kahit paano, may kasama na ako ngayon. Lumakas ang ulan sa labas. Umuugong ang hangin. Ang bubong ay patuloy na tumutulo. Ngunit sa maliit na sulok ng dampang iyon, may kakaibang init. Napakaganda ng kulay mo, sabi ni Mateo. Para kang ginto. Tumingin ang pusa sa kanya. Ginto, ulit niya. Dahil dilaw ka parang ginto. Mahinang umungol ang pusa. Nyaw. Napatawa si Mateo. Gusto mo ang pangalan mo? Humiga ang ginto malapit sa kanyang hita. Ilang sandali pa, nakatulog ito. Si Mateo naman ay nakaupo lamang, pinagmamasdan ng pusa. May kakaibang pakiramdam sa puso niya, parang may dumating na hindi niya inaasahan, ngunit matagal na niyang kailangan. Mula nang mawala ang kanyang mga magulang, nasanay na siyang mag-isa. Walang naghihintay sa kanya siya pag-uwi. Walang natutuwa kapag may dala siyang huli. Walang umiiyak kapag umuuwi siyang basang-basa at walang laman ng tiyan. Ngunit ngayong gabi, may maliit na nilalang na natutulog sa tabi niya. Nagtitiwala sa kanya. Hindi ko alam kung saan kagaling, bulong ni Mateo habang hinihimas ang ulo ng pusa. Pero kung gusto mong manatili rito, pwede. Wala akong may papangakong masarap na pagkain araw-araw, pero hindi kita itataboy. Sa labas, may kumikislap na liwanag sa di kalayuan, malapit sa maliit na punso sa gilid ng mga puno ng niyog. Ngunit hindi iyon nakita ni Mateo. Sa likod ng punso, sa isang kahariang hindi nakikita ng karaniwang tao, may mga matang nakamasid, mga maliliit na nilalang na may suot na damit na yari ng dahon, damo, hibla ng niyog at bulaklak, mga duwendeng tahimik na nagbabantay. Sa gitna nila ay si Datu Bansilak, matandang hari ng kahariang ng mga duwende. May puting balbas siya, gintong tungkod at matang kumikislap parang alitap-tap. Pinatuloy niya si Ginto, sabi ng isang batang duwende. At ibinigay pa ang kaisa-isang ulam. Dagdag ng isa pa. Tahimik na nang ngumiti si Datu Bansilak. May kabutihan sa puso ng mangingisdang iyan. Ngumulit ang kabutihan ay hindi lang sinusubok sa gutom. Sinusubok din ito sa yaman. Tutulungan po ba natin siya? Tanong ng isang duwende. Tinignan ni Datu Bansilak ang dampa ni Mateo. Hindi pa natin siya bibigyan ng lahat. Bibigyan natin siya ng pagkakataon. Si Ginto ang gagabay sa kanya. Kung gagamitin niya ang biyaya sa tama, lalago ito. Kung gagamitin niya sa yabang, mawawala. Sa loob ng dampa, walang kamalay-malay si Mateo. Natulog siya sa sahig, katabi si Ginto. Kahit gutom pa rin siya, mas magaan ang kanyang dibdib.
Kinabukasan, nagising siya sa unang sinag ng araw. Tumigil na ang ulan. Basang-basa pa ang lupa, ngunit maliwanag na ang paligid. Bumangon siya at tinignan si Ginto. Nakaupo ang pusa sa may pintuan. Mas maganda itong tignan ngayon. Ang balahibo nito ay tuyo na at lalo pang kumikislap. Parang maliit na araw na nakaupo sa loob ng sira-sirang dampa. "Oh, gising ka na pala," sabi ni Mateo. "Kumusta ang paa mo?" Lumapit siya at tinignan ng sugat. Mas maayos na ito kaysa gagabi. "Mukhang malakas ka na." "Ngiyam," sagot ni Ginto. Napangiti si Mateo. "Magpapahinga ka muna rito. Papalaot lang ako." Kinuha niya ang lambat at lumabas. Ngunit pagdating niya sa bangka, napahantusa. Naroon na si Ginto, nakaupo sa unahan ng bangka. "Oh, bakit nandiyan ka? Sasama ka?" Tumingin ng pusa sa kanya. "Ginto, pusa ka. Hindi ka mangingisda. Baka mahilo ka sa bangka." Hindi gumalaw si Ginto. Umupo ito ng tuwid parang kapitan. Napakamot sa ulo si Mateo. "Sige na nga, pero kapag natakot ka, huwag kang tatalon sa dagat. Hindi ko alam kung marunong lumangon ng pusang kulay ginto." Mahinang umungol si Ginto na parang naiinis sa biro. Napatawa si Mateo. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, ang tawa niya ay hindi pilit. Itinulak ni Mateo ang bangka papunta sa dagat. Tahimik ang paligid. Kaunti lamang ang mangingisdang pumalaot dahil basa pa ang panahon at may pangambang lumakas muli ang hangin. Ngulit si Mateo ay sanay nang sumubok kahit walang kasiguruhan. Habang sumasagwan siya, nakaupo si Ginto sa unahan ng bangka. Hindi ito natatakot. Hindi rin ito mukhang nalilito. Sa halip, nakatingin ito sa malawak na dagat na parang matagal na nitong kilala ang bawat alon. "Parang ikaw na pa ang mas sanay dito," sabi ni Mateo. "Ngiyaw," sagot ni Ginto. Lumayo sila sa pampang. Nang nasa gitna na sila, biglang tumayo si Ginto. Inamoy nito ang hangin. Tumingin sa kaliwa. Tumingin sa kanan. Pagkatapos, tumingin ito sa isang direksyon at itinaas ang buntot. "Doon?" tanong ni Mateo. "Ngiyaw." Hindi alam ni Mateo kung bakit, ngunit sinunod niya ito. Sumagwan siya papunta sa direksyong itinuturo ni Ginto. Habang papalapit sila, napansin niyang nagbabago ang tubig. Mas malinaw ito. May kakaibang kinang sa ibabaw, parang tinatamaan ng araw kahit hindi pa gaanong mataas ang sikat nito. "May alam ka ba, Ginto?" bulong ni Mateo. Tumigil ang pusa sa gilid ng bangka at tumingin sa tubig. "Dito?" "Ngiyaw." Inihagis ni Mateo ang lambat. Sa puso niya, hindi siya masyadong umasa. Sanay na siya sa pagkabigo. Ngunit ilang sandali lamang, biglang humila ng malakas ang lambat. Ano yun? Napahawak siya sa gilid ng bangka. Humila pa ng mas malakas ang lambat. Halos matumba siya. "Diyos ko, ang bigat!" Sinubukan niyang hilahin, ngulit parang may malaking bagay na nasa ilalim. Kinabahan siya. Ang lambat niya ay luma at maraming tagpi. Kapag napunit iyon, wala na siyang gagamitin. Baka mapunit. Lumapit si Ginto sa gilid ng bangka. Tiningnan nito ang lambat. Biglang kumislap ang mga mata nito na parang dalawang apoy na ginto. Sa gulat ni Mateo, ang mga tagpi ng lambat ay tila humigpit. Ang mga hibla ay nagliwanag sandali at naging matibay. Anong... Hindi matapos ni Mateo ang sasabihin. Hinila niya ang lambat ng buong lakas. Nang umahon nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Malalaking isda, mapakalalaki. May mga tuna na halos kalahati ng haba ng bangka. May mga isdang makikintab, malulusog at bihirang makita. May ilan pang uri na naririnig niya lang sa kwento ng mga matatandang mangingisda. "Ginto," naminginig ng sabi. "Ano ito?" Hindi pa siya nakakabawi sa gulat nang tumayo si Ginto sa unahan ng bangka. Itinaas nito ang ulo at naglabas ng tunog. Hindi yun karaniwang ngiyaw. Isa itong awit. Malalim, malambing, mahiwaga. Para itong tunog ng hangin sa kawayan, halo ng alon at awit ng ibon sa umaga.
Habang umaawit si Ginto, gumalaw ang tubig sa paligid. May mga isdang lumapit. Ang ilan ay nagluksuhan. Ang ilan pa'y kusang pumasok sa lambat. Hindi takot ang mga isda. Para silang tinatawag ng isang tinig na hindi nila kayang tanggihan. Napaatras si Mateo. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o iiyak sa tuwa. Ginto, ano ka ba talaga? Patuloy ang awit ng pusa. Dumami ang isda sa bangka. Ngulit nang makita ni Mateo na halos puno na ito, bigla siyang kinabahan. Tama na, sabi niya. Ginto, tama na. Sapat na ito. Baka lumubog tayo. Tumigil si Ginto sa pag-awit. Tumingin ito kay Mateo. Sa mga mata nito ay parang may paghamang. Hinawakan ni Mateo ang gilid ng bangka. Mabigat ang huli, ngulit hindi sila lumulubog. Hindi natin kailangang kunin lahat, mahina niyang sabi. Hindi atin ang buong dagat. Umupo si Ginto at dinilaan ng kanyang paa, tila nasisiyahan. Pabalik sa pantalan, kabado si Mateo. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang nangyari. Nang makarating siya, nagkagulo ang mga tao. Mateo! Ang laki ng huli niya! Saan mo nakuha yan? Premium tuna yan! Lumapit si Aling Celia, halos hindi makapaniwala. Anak, ikaw ba talaga ang nakahuli niyan? Opo, pero hindi ko rin po alam kung paano. Napatingin siya kay Ginto na tahimik lang nakaupo sa bangka. Lumapit ang buyer na dati ay laging nambabarat sa kanya. Sinilip nito ang huli at hindi nito maitago ang pagkagulat. Mateo, sabi nito, bibilhin ko lahat. Bibigyan kita ng 20,000. Nanlaki ang mata ni Mateo. 20,000. Para sa mga yayamang negosyante, maaring maliit iyon kumpara sa tunay na halaga ng mga isda. Pero para kay Mateo, napakalaking pera na iyon. Sa halagang iyon, makakabili siya ng bigas, maaayos niya ang bubong, makakabili siya ng gamot, at makakabili ng kagamitan para ayusin ang lambat. Nagtabi rin siya ng kaunting pera para ipaayos ang butas ng bubong. Kagabi, nilutuan niya si Ginto ng sariwang isda. Salamat, sabi niya habang pinapakain ng pusa. Dahil sa'yo, may pag-asa na ako. Lumapit si Ginto at dinikit ang kanyang ulo sa kanyang kamay. Hindi nagalit si Ginto dahil ibininta ni Mateo ang huli sa 20,000. Hindi kasakiman ang ginawa ni Mateo. Kailangan niya lang mabuhay. Sa malayo, sa likod ng matandang punso malapit sa kakahuyan, may munting liwanag na kumislap. Sa kaharian ng mga duwende, nakangiti si Dato Bansilak. Hindi siya naging sakim, sabi ng hari. Ginamit niya ang unang biyaya upang mabuhay, hindi upang magmayabang. Mula nang dumating si Ginto, nagbago ang araw-araw na buhay ni Mateo. Hindi agad siyang yumaman, ngunit hindi na siyang umuuwing na walang-wala. Kapag kasama si Ginto sa bangka, palagi siyang may huli. Minsan marami, minsan kaunti, ngunit laging sapat. Napansin niya ang iba't ibang hiwaga ni Ginto. Kapag inaamoy nito ang hangin, nalalaman nito kung saan maraming isda. Kapag umaawit ito, lumalapit ang malalaki at mamahaling isda. Kapag nakatingin ito sa lambat, hindi iyon napupunit. Kapag may malakas na alon, inilalapat nito ang buntot sa gilid ng bangka at unti-unting kumakalma ang tubig sa paligid. Ngunit may isa ring bagay na natutunan ni Mateo. Hindi pumapayag si Ginto na kumuha sila ng sobra. Isang umaga, punong-puno na ang bangka. Ngunit sa gilid may nakita pang malalaking isda si Mateo. Ginto, sabi niya, isa pa kaya? Sayang naman. Biglang tumayo si Ginto at humarang sa lambat. Tumingin ito sa kanya ng seryoso. Napahinto si Mateo. Tama ka, sabi niya. Sapat na ito. Hindi lahat ng kaya nating kunin ay dapat nating kunin. Umupo muli si Ginto, tila nasisiyahan. Dahil sa tulong ni Ginto, napaayos ni Mateo ang bubong ng dampa
Hindi na gaanong tumutulo kapag umuulan. Nakabili rin siya ng mas maayos na lambat. Pero hindi niya kinalimutan ang iba. Nagbigay siya ng yero kay Aling Celia para maayos ang kusina nito. Binigyan niya ng bagong tsinelas ang batang si Nico na laging pumapasok sa paaralan ng nakapaa. Tinulungan niya si Mang Pilo na ayusin ang sirang bangka nito. "Mateo," sabi ni Mang Pilo, "hindi mo kailangang gawin ito. May sarili ka ring pangangailangan." "Alam ko po," sagot ni Mateo. "Pero noong ako ang walang-wala, may mga taong nag-alala sa akin. Ngayon, ako naman po." Sa bawat kabutihang ginagawa niya, tila numalambing si Ginto. Minsan ay kusang lalapit ito at didikit sa kanyang binti. Minsan ay uupo sa tabi niya habang nagpapahinga siya sa pantalan. Isang gabi, matapos ang habang araw, nakatuyog si Mateo ng mahimbing. Sa kanyang panaginip, nasa gilid siya ng isang gubat malapit sa dalampasigan. Kilala niya ang lugar na iyon. May matandang punso roon na palaging iniiwasan ng mga tao. Ngulit sa panaginip niya, ang punso ay kumikislap. Napapalibutan ito ng alitaptap. Ang mga dahon sa paligid ay tila kumakanta sa ihip ng hangin. Biglang bumukas ang punso. Mula roon ay lumabas ang isang maliit na nilalang. May puting balbas ito, gintong tungkod at damit na yari sa dahon, hibla ng dama at maliliit na bulaklak. Sa likod niya ay may iba pang mga duwende, tahimik na nakatingin kay Mateo. "Mateo Reyes," sabi ng matandang duwende. Napaatras si Mateo. "Sino po kayo?" "Ako si Dato Bansilak, hari ng kaharian ng mga duwende." Napalunok si Mateo. "Kayo po ba ang may-ari kay Ginto?" Ngumiti ang duwende. "Hindi namin sila pag-aari. Si Ginto ay aming kaibigan at sugo. Ipinadala namin siya upang hanapin ang taong may pusong marunong magbigay kahit siya mismo ay kapos." "Ako po?" "Oo," sabi ng duwende. "Noong gabing umuulan, ikaw mismo ay gutom. Ngunit ibinigay mo kay Ginto ang kaisa-isa mong ulam. Doon namin nakita na ang puso mo ay hindi makasarili." Nayuko si Mateo. "Wala naman po akong malaking ginawa." Sa taong walang-wala, ang munting pagbibigay ay malaking kabayanihan. Tahimik si Mateo. Ramdam niya ang bigat ng mga salita. Hindi niya akalain ang simpleng pagtulong sa isang pusa ay may ganitong kahulugan. "Tinutulungan po ba ninyo ako?" Tinutulungan ka ni Ginto dahil binigyan ka ng pagkakataon patunayan ang laman ng puso mo. Ngunit tandaan mo, Mateo, ang biyaya ay hindi dapat abusuhin. Kapag ginamit mo ito sa kabutihan, lalago ito. Kapag ginamit mo ito sa yabang, sugal, kasakiman at panlalamang, mawawala ito. Nakabahan si Mateo. "Hindi ko po gagawin iyon." Tumingin ng seryoso si Dato Bansilak. "Madaling maging mabait kapag wala ka pang kapangyarihan. Ang tunay na pagsubok ay darating kapag may pera ka na, may pangalan ka na, at may mga taong pupuri sa iyo kahit mali ang ginagawa mo." Nagising si Mateo na pawis. Madilim pa sa loob ng dampa. Sa tabi niya, nakaupo si Ginto, nakatingin sa kanya. "Totoo ba yun?" bulong ni Mateo. Lumapit si Ginto at idinikit ang ulo sa kanyang kamay. Mula noon, mas naging maingat si Mateo. Hindi siya basta pumipirma ng kontrata. Nagpatulong siya kay Maam Lira, guro sa baryo, upang matuto sa pagbabasa ng kasunduan at paghawak ng pera. "Mateo," sabi ni Maam Lira, "kapag may pera ka na, maraming lalapit. May tutulong, may manloloko, may maiinggit." "Opo," sagot ni Mateo. "Kaya nga po ako nagpapaturo." "Maganda yan," sabi ng guro.
Ang taong marunong humingi ng gabay ay hindi madaling matangay. Hindi pa alam ni Mateo na sa kabilang bayan may isang makapangyarihang negosyanteng nagsisimula ng mainis sa kanyang pangalan. Si Don Hilario Velez. Lumipas ang mga buwan, unti-unting nakilala si Mateo sa San Isidro. Hindi na siya ang mangingisdang laging walang huli. Ngayon, siya na ang mangingisdang palaging may dala ng sariwa at mamahaling isda. Ngunit ang ikinagulat ng mga tao ay hindi lamang ang kanyang huli, kundi ang kanyang ugali. Hindi siya naging madamot, hindi siya nanlamang, hindi siya nandaya sa timbang. Kapag may mangingisdang walang pambili ng lambat, nagpapahiram siya. Kapag may bangkang nasira, tumutulong siya sa pagpapagawa. Kapag may pamilyang walang ulam, nagbibigay siya ng isda. Isang araw, lumapit sa kanya si Mang Pilo. "Mateo," sabi ng matanda, "baka pwede mong akong pahiraman ng lambat. Napunit ang aking kagabi." Kinuha ni Mateo ang isa sa bagong lambat niya. "Kunin niyo na po ito." "Hiram lang anak." "Hindi po, sa inyo na po ito." Nanlaki ang mata ni Mang Pilo. "Anak, mahal ito." "Opo, pero mas mahalaga pong makapalaot kayo." Napaluha ang matanda. "Hindi ka sana magbago, Mateo." Napatingin si Mateo kay Ginto na nakaupo sa tabi ng bangka. "Hindi po," sagot niya. "Hindi ako makakalimot." Dahil sa lumalaking kita, nakabili siya ng mas malaking bangka. Hindi ito kasing laki ng barko ng mga mayayaman, ngunit para sa kanya ay malaking biyaya na. Pinanalanan niya itong Bangkang Ginto. Sa araw ng pagpapala sa bangka, nagtipo ng mga tao. May simpleng handaan, pansit, tinapay, kape at inihaw na isda. Hindi ito maluho, ngulit masaya. Nakaupo si Ginto sa unahan ng bangka. Tila siya ang tunay na kapitan. Napatawa si Aling Celia. "Mateo, tignan mo ang pusa mo. Parang siya ang may-ari ng bangka." Ngumiti si Mateo. "Siya naman po talaga ang kapitan. Ako lang ang tagasagwan." Nagtawanan ng mga tao. Dumating din si Rodel, kabataan ni Mateo. Noong mahirap pa si Mateo, bihira siyang dumalaw. Ngunit ngayong may pangalan na si Mateo, madalas na siyang nagpapakita. "Pare," sigaw ni Rodel, "iba ka talaga, fra. May bangka ka na, may pera ka na, sikat ka na." "Biyaya lang ito," sagot ni Mateo. "Biyaya?" Tumawa si Rodel. "Diskarte rin yan. Pero alam mo, masyado ka pa ring simple." "Anong ibig mong sabihin?" "Kung ako sa'yo, mas bongga ang handaan ko. Magpapatawag ako ng banda. Magpapakita ako sa mga dating nang miliit sa akin." Natigilan si Mateo. "Hindi ko kailangan gumanti." "Hindi gumanti," sabi ni Rodel. "Ipakita lang. Dapat maramdaman nilang mali sila." Tumama ang sinabi ni Rodel sa puso ni Mateo. Naalala niya ang mga tawanan noon, ang mga araw na pinagtatawanan siya sa pantalan, ang mga buyer na binabarat siya ng tawad, ang mga taong hindi siya kinakausap dahil wala siyang pera. Bago pa siya makasagot, lumapit si Ginto at tumingin sa kanya ng matagal. Tahimik ito, ngunit parang may paalala. Hinaplos ni Mateo ang ulo ng pusa. "Hindi ako makakalimot," bulong niya. Ngunit ang sinabi ni Rodel ay naiwan sa isip niya, parang maliit na tinik na hindi agad mabunot. Habang lumalaki ang negosyo ni Mateo, dumami ang buyer. May mga restaurants mula sa lungsod na gustong bumili. May mga negosyanteng gustong makipagkita. Tinawag siya ng ilan na hari ng mamahaling isda. Noong una, nahihiya siya sa tawag na yon. "Hari raw ako, Ginto," sagi niya minsan habang nakaupo sa pantalan. Tumingin si Ginto at humikab. Napatawa si Mateo. Oo na, hindi ka impress.
Ngunit kahit pinagtatawanan niya iyon, sa loob niya ay may bahagi ring natutuwa. Matagal siyang minaliit. Ngayon may mga taong pumupuri sa kanya. Hindi niya napansin na iyon ang unang pinto ng tukso. Sa kabilang bayan, nakatira si Don Hilario Velez, isang makapangyarihang negosyante sa industriya ng isda. May malalaking barko siya, cold storage, processing plant at sariling pantalan. Sa loob ng maraming taon, kontrolado niya ang presyo ng mamahaling isda sa rehiyon. Kapag gusto niyang baratin ng mamaliit na mangingisda, walang makatutol. Kapag gusto niyang itaas ang presyo sa mga buyer, sumusunod ang marami. Sanay siyang kinatatakutan, sanay siyang sinusunod. Kaya nang marinig niya ang pangalan ni Mateo Reyes, hindi siya natuwa. Mateo Reyes, malamig niyang tanong habang nakaupo sa kanyang opisina. Sino ang taong yan? Nakatayo sa harap niya si Bruno, ang kanyang tauhan. Dating mahirap na maningisda po sa San Isidro, pero nitong mga nakaraang buwan, palagi na pong may premium na huli. May ilang buyer na lumilipat sa kanya. Lumilipat? Ulit ni Don Hilario, mabigat ang boses. Opo. Ano ang sikreto niya? Nag-atubili si Bruno. May usap-usap po na may kasama siyang pusang dilaw. Ginto raw ang pangalan. Kapag kasama niya iyon, lumalapit daw ang mamahaling isda. Saglit na natahimik si Don Hilario. Pagkatapos ay tumawa siya. Pusa? Opo. Pero kakaiba raw ko talaga. Sabi ng ilan, parang nakakaamoy ng lugar na maraming isda. At kapag may masamang balak ang lumalapit, kumikislap daw ang mata. Tumigil sa pagtawa si Don Hilario. Mga probinsyano talaga. Kapag may swerte, gagawan ng alamat. Pero sir, bumababa po ang ilang kontrata natin dahil sa kanya. Doon nawala ang ngiti ni Don Hilario. Kung ganon, hindi na ito alamat. Problema na ito. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang kanyang mga barko. Sa isip niya, ang dagat ay negosyo. Ang isda ay pera. At ang sino mang humahadlang sa pera niya ay kalaban. Alamin mo ang sikreto niya, utos niya kay Bruno. Kung pusa ang sikreto, kunin ang pusa. Kung lugar ang sikreto, hanapin ang lugar. Sir, paano kung totoo pong may hiwaga? Lumingon si Don Hilario. Bruno, lahat ng bagay sa mundo ay may presyo, kahit hiwaga. Sumunod si Bruno. Ilang araw siyang pumunta sa San Isidro. Kunwari ay mamimili, kunwari ay umiinom ng kape sa karinderya. Ngunit ang totoo ay pinagmamasdan niya si Mateo at si Ginto. Nakita niya kung paano umupo si Ginto sa unahan ng bangka. Nakita niya kung paano tumingin ang pusa sa dagat at susundan ni Mateo ang direksyon nito. Nakita niya ring bumabalik ang bangka na may magagandang huli. Isang hapon, sinubukan ni Bruno na lumapit kay Ginto. Halika, munting pusa, sabi niya habang may dalang isda. Tumingin si Ginto sa kanya. Biglang kumislap ang mata nito. Hindi ito kumilos, ngunit napaatras si Bruno. Parang may malamig na hanging dumaan sa likod niya. Pusa lang yan, bulong niya sa sarili. Bakit ako natatakot? Ngunit alam niya sa loob niya, hindi ordinaryong pusa si Ginto. Nang ibinalita niya ito kay Don Hilario, lalong nagnitig-niting ang negosyonte. Kunin ninyo ang pusa, utos nito. Ilang gabi matapos iyon, may 3 lalaking pumasok sa bakuran ni Mateo. Dala nila ang sako at maliit na lambat. Balak nilang dukutin si Ginto. Ngulit bago pa sila lumapit sa bintana, biglang bumukas ang mga mata ni Ginto. Kuminang ang paligid, tumalon ito sa labas at humarang sa kanila. Pusa lang yan, sabi ng isa, ngulit nanginginig ang boses. Biglang lumakas ang hangin, umikot ang mga tuyong dahon, ang lambat na dala nila ay kumawala at bumalot sa kanila mismo. Nadapa sila sa putik at nagsigawan. Nagising si Mateo at lumabas dala ang lampara. Sino kayo? Sigaw niya. Nagsitakbuhan ng mga lalaki. Naiwan ang sako at isang papel na may marka ng kumpanya ni Don Hilario.
Kinabukasan, dinala ni Mateo ang ebidensya kay Ma'am Lira. Hindi na ito simpleng inggit, sabi ni Ma'am Lira. Gusto nilang kunin si Ginto. Hinaplos ni Mateo ang ulo ng pusa. Hindi ko hahayaang may manakit sa'yo, bulong niya. Ngunit sa kabilang bayan, lalo lamang nagalit si Don Hilario. Pumalya kayo sa pusa? Sigaw niya sa mga tauhan. 3 lalaki, 1 pusa lang hindi pa nakuha. Walang makasagot. Tumayo si Don Hilario. Kung hindi natin makuha ang pusa ngayon, sisirain muna natin ang tao. Kapag bumagsak si Mateo, saka natin kukunin ang lahat. At nagsimula ang paninira. May kumalat na tsismis na gumagamit daw si Mateo ng sumpa. May nagsabing delikado raw ang isda niya. May nagsabing nandaraya siya sa auction. May ilang buyer na natakot at umatras. Nasaktan si Mateo sa mga usapan. Ginto, sabi niya isang gabi. Bakit may mga taong hindi masaya kapag umaangat ang iba? Umupo si Ginto sa tabi niya. Wala namang akong inagaw. Gusto ko lang mabuhay. Gusto ko lang makatulong. Hindi sumagot sang pusa, ngunit dinikit nito ang ulo sa kanyang kamay. Sa puso ni Mateo may takot. Takot siyang mawala ang lahat. Takot siyang bumalik sa dati. Takot siyang pagtawanan muli. At ang takot na yon ang susubukang gamitin ni Rodel. Habang sinusubukang sirain ni Don Hilario ang pangalan ni Mateo, lalo namang lumapit si Rodel sa kanya. Lagi nitong sinasabi na kailangan ni Mateo maging matapang, kailangan niyang ipakita sa lahat na hindi siya basta-basta. Pare, sabi ni Rodel isang hapon, alam mo kung bakit ka sinisira? Bakit? Kasi tahimik ka, mabait ka masyado. Kapag mabait ka, akala ng tao pwede kang apakan. Hindi ko kailangang gumanti. Kailangan mong ipakita na hindi ka na mahirap na Mateo. May pera ka na, may pangalan ka na, kumilos ka naman na parang hari. Hindi sumagot si Mateo, ngulit tumama ang mga salita sa kanya. Sa loob niya may sugat pa rin ng nakaraan. Kahit may pera na siya, ramdam pa rin niya ang dating pangmamaliit. Isang gabi, niyaya siya ni Rodel sa lungsod. Kainan lang, sabi nito. May mga negosyanteng gustong makilala ka. Anong klaseng negosyante? Mga buyer, koneksyon, malaking tulong sa negosyo mo. Nagdalawang isip si Mateo. Tumingin siya kay Ginto na nakaupo sa tabi ng pinto. Tahimik itong nakatingin sa kanya. Sandali lang ako, Ginto, sabi ni Mateo sa pusa. Kainan lang. Pagdating sa lungsod, dinala siya ni Rodel sa isang pribadong lugar na maliwanag ang ilaw. May musika, alak at mga mesang may baraha at chips. Napahinto si Mateo. Rodel, sugal ito. Konting laro lang, sagot ni Rodel. Hindi naman masama kung minsan. Ayoko. Mateo, yamaman ka na. Bakit parang takot ka pa rin mawalan ng pera? Tumama iyon sa kanya. May ilang lalaki na nakarinig at tumawa. Yan ba ang hari ng isda? Takot pala sa baraha. Nainitan ng mukha ni Mateo. Hindi niya gustong mapahiya. Matagal siyang pinagtawanan. Ayaw niyang maramdaman yun muli. Isang laro nang, sabi niya. Umupo siya. Noong una, nanalo siya. Pumalakpak ang mga tao. Ayan, sigaw ni Rodel. Sabi ko sa'yo, suwerte ka. Naramdaman niya ang init ng papuri. Iba ito sa saya ng pagtutulong. Mas mabilis, mas malakas, mas nakakalasing. Para bang bawat palakpak ay tinatakpan ng mga sugat ng dati niyang kahirapan. Naglaro siya ulit. Nanalo pa rin. Boss Mateo! Sigaw ng isa. Hari talaga! Tumawa si Mateo. Sa unang pagkakataon, hindi niya tinanggihan ang tawag na hari. Pag-uwi niya, hating gabi na. Amoy alak ang damit niya. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Ginto sa loob. Nakaupo ito sa madilim na sulok. Ginto, sabi ni Mateo, nahihiya. Hindi naman ako gumawa ng masama. Naglaro lang ako. Hindi lumapit ang pusa. Nanalo pa nga ako, dagdag niya, pulit na tumatawa. Tumingin si Ginto sa kanya ng malungkot.
Kinabukasan, hindi ito sumama sa bangka. Ginto, tara na, tawag ni Mateo. Hindi gumalaw ang pusa. Galit ka ba? Tahimik pa rin ito. Napabuntong hininga si Mateo. Sige, magpahinga ka. Pumalaot siya nang wala si Ginto. Kakaunti ang huli, ordimaryo ang isda, napunit pa ang lambat. Habang pauwi, inabot siya ng malakas na alon. Nakauwi siyang basang-basa at nanginginig. Alam niyang may mali. Ilang araw siyang umiwas sa sugal. Muling sumama si Ginto, ngulit hindi na ito ganoon kalambing. Parang may distansya. Parang naghihintay kung matututo ba siya. Ngunit muling dumating si Rodel. Mateo, huling beses na. May malalaking tao roon. Kailangan mo ng koneksyon. Ayoko na. Dahil sa pusa mo, nang aasar na tanong ni Rodel. Mateo, mayaman ka na pero parang alipin ka pa rin ng takot. Habang buhay ka bang magiging duha sa isip? Nasaktan si Mateo. Hindi ako duha sa isip. Kung ganon, patunayan mo. At natalo ni Mateo ang sarili. Sumama siya. Sa gabing iyon, natalo siya sa sugal. Para makabawi, naglaro pa siya. Uminom. Tumawa ng malakas. Nagsimulang magyabang. May isang lalaki ang nagsabi, "Swerte ka lang naman dahil sa pusa mo." Biglang uminit ang dugo ni Mateo. "Swerte?" sabi niya. "Ako ang nagtayo ng negosyo ko. Ako ang dahilan kaya nakakakain kayo ng mamahaling isda. Kung wala ako, ordinaryo lang ang hapunan ninyo." Natahimik ang mesa. Pagkatapos ay may pumalakpak. "Ayan ang hari!" Ngunit sa loob ni Mateo, may biglang nabasag. Narinig niya ang sarili niya at hindi niya nagustuhan ang tunog. Parang hindi na siya ang Mateo na nagbigay ng kaisa-isang isda sa basang pusa. Parang ibang tao na siya. Mayabang, takot mapahiya at gutom sa papuri. Pag-uwi niya, wala si Ginto. Hinaplos niya ang bakanteng higaan ng pusa. "Ginto?" Walang sagot. Hinanap niya ito sa bakuran, sa pantalan, sa bangka, sa tabing dagat. Wala. Lumipas ang isang araw, 2, 3. Hindi bumalik si Ginto. Kasabay ng pagkawala nito, nagsimulang magulo ang lahat. May shipment na nasira, may buyer na umatras, may lambat na napunit, may makina ng bangka na tumirik. Kumalat pa ang tsismis na bumagsak na raw ang kalidad ng huli ni Mateo. Hindi lang negosyo ang nawawala sa kanya. Nawawala rin ang kaibigang unang naniwala sa kanya. At higit sa lahat, nawawala ang dating Mateo. Sa unang araw na wala si Ginto, sinabi ni Mateo na babalik din ito. Pusa iyon, baka nagtatampo lang, baka gumala lang sa tabi ng dagat. Sa ikalawang araw, hindi na siya mapakali. Tuwing may maririnig siyang niyaw, tatakbo siya sa labas, ngunit ibang pusa ang makikita niya, o kaya hangin lamang pala. Sa ikatlong araw, hindi na siya pumalaot. Umupo siya sa pampang, hawak ang lumang piraso ng lambat, nakatingin sa dagat. "Ginto," bulong niya. "Nasaan ka na?" Dumating si Ma'am Lira. Umupo ito sa tabi niya. "Hindi ka kumakain ng maayos," sabi ni Aling Celia. Tahimik si Mateo. "Kasalanan ko po." "Ano ang kasalanan mo?" "Nakalimutan ko kung sino ako." Tumulo ang luha niya. "Noong mahirap ako, akala ko kapag yumaman ako, gagaan ang loob ko. Pero noong dumating ang pera, nakita ko pa rin ang dati kong sugat. Gusto kong patunayan na hindi na ako kawawa. Gusto kong marinig na mahalaga ako." Tumingin siya sa dagat. "Nagyabang po ako. Nagsugal. Nakinig sa maling tao. At si Ginto, siya ang unang hindi nang husga sa akin noong wala ako. Pero noong nagkaroon ako, parang ginawa ko siyang gamit.
Hinaplos ni Ma'am Lira ang balikat niya. Ang taong nagsisisi ay hindi patalo, pero ang pagsisisi ay kailangang sundan ng pagbabago. Kinagabihan, pumunta si Mateo sa matandang punso malapit sa gubat sa gilid ng dalampasigan. Suot niya ang lumang kamiseta niya noong mahirap pa siya. Wala siyang dalang pera. Wala siyang kasamang tauhan. Dala lamang niya ang isang maliit na isda sa dahon ng saging. Lumuhod siya sa harap ng punso. "Dato Bansilak," tawag niya. "Kung naririnig ninyo ako, patawad." Tahimik ang paligid, tanging tunog ng kuliglig at hampas ng alon ng maririnig. "Ginto," dagdag niya habang umiiyak, "patawarin mo ako. Nakalimutan ko ang gabing pareho tayong gutom. Nakalimutan ko kung paano tayo nagsimula. Hindi ka swerte lang, kaibigan kita." Ibinaba niya ang isda sa harap ng punso. "Hindi ko alam kung babalik ka pa. Hindi ko alam kung karapat-dapat pa ako. Pero pangako, kahit hindi ka bumalik, hindi na ako magsusugal. Hindi na ako magyayabang. Tutulong pa rin ako. Aalagaan ko ang dagat. Gagawin ko ang tama, hindi dahil may hiwaga, kundi dahil iyon ang dapat." Biglang kumislap ang punso. Lumitaw ang mga alitaptap. Unti-unting bumukas ang liwanag at mula roon ay lumabas si Dato Bansilak. "Mateo," sabi ng hari ng duwende. Napaluhod ng mas mababa si Mateo. "Patawarin niyo po ako. Hindi sa akin unang dapat humingi ng tawad, kundi sa kabutihang halos ipagpalit mo sa palakpak ng tao." Napayuko si Mateo. "Nagkamali po ako. Ang yaman ay parang apoy. Kapag ginamit sa tama, nagbibigay liwanag. Kapag pinabayaan, sinusunog ang puso. Handa po akong magbago." Madaling sabihin yan habang wala si Ginto. Ngumit kapag bumalik ang biyaya, pipiliin mo pa rin ba ang tama? Tumulo ang luha ni Mateo. "Hindi ko po kayang ipangako na hindi na ako matutukso. Tao lang ako. Pero ipinapangako kong kapag natukso ako, pipiliin kong huminto. Hihingi ako ng tulong. Aalis ako sa mali." Matagal siyang tinitigan ni Dato Bansilak. Pagkatapos, itinuro nito ang ilalim ng puno ng niyog. Doon, nakaupo si Ginto. "Ginto!" Halos hindi makahinga si Mateo. Dahan-dahan siyang lumapit. Lumuhod siya sa harap ng pusa. "Patawarin mo ako. Kaibigan kita. Hindi kasangkapan. Hindi na kita gagamitin para magyabang." Tumingin si Ginto sa kanya. Malungkot ang mga mata nito, ngunit hindi malamig. Lumapit ang pusa at idinikit ang ulo sa kamay ni Mateo. Napahagulgol si Mateo. Hinaplos niya si Ginto na parang natagpuan ng nawawalang bahagi ng sarili. "Salamat!" Paulit-ulit niyang sinabi. "Salamat at bumalik ka." May luhang pumatak mula sa mata ni Ginto. Nang tumama ito sa lupa, ay naging maliit na perlas. Nanlaki ang mata ni Mateo, ngunit hindi niya ito kinuha para ibenta. Pinulot niya ito at inilagay sa maliit na supot. "Hindi ko ito pagkakakitaan. Itatago ko ito bilang paalala." Ngumiti si Dato Bansilak. "Ngayon, nagsisimula kang tunay na matuto." Kinabukasan, unang ginawa ni Mateo ay kausapin si Rodel. Dumating si Rodel sa opisina niya na parang walang nangyari. "Pare, ayos ka na. May laro mamaya ah." "Di na ako sasama." Putol ni Mateo. "Ano?" "Di na ako magsusugal. At kung kaibigan kita, hindi mo na ako yayayain doon." Tumawa si Rodel. "Dahil sa pusa mo?" "Dahil sa sarili ko. Ayokong mawala ang taong pinaghirapan kong maging." Sumingaw si Rodel. "Ang yabang mo na." "Hindi," mahinahon sabi ni Mateo.
Ngayon lang ako natutong magpakumbaba. Umalis si Rodel na masama ang loob. Masakit yun kay Mateo, ngunit alam niyang tama ang pinili niya. Sa unang pagkakataon, hindi niya pinili ang palakpak ng maling tao. Pinili niya ang kapayapaan ng sariling puso. Matapos bumalik si Ginto, hindi agad naging perpekto ang lahat. Hindi biglang nawala ang mga problema. May mga buyer pa rin nagdududa. May mga tauhang nag-aalala. May mga taong patuloy na naniniwala sa paninira ni Don Hilario. Ngunit iba na si Mateo. Hindi na siya kumilos dahil sa takot. Kumilos siya dahil alam niya ang tama. Tinawag niya ang lahat ng tauhan sa pantalan. May sasabihin ako, simula niya. Tahimik ang lahat. Nitong mga nakaraang linggo, nagkamali ako. Naging abala ako sa sarili kong takot at yabang. Kung may naapektuhan sa inyo, humihingi ako ng tawad. Nagulat ang mga tauhan. Hindi sila sanay sa may-ari na humihingi ng tawad. Hindi kayo tauhan lang. Kasama ko kayo. Kung umasenso ako, dapat umangat din kayo. Tumayo si Mang Pilo. Mateo, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa amin. Kailangan po, sagot ni Mateo. Dahil kapag ang namumuno ay hindi marunong umamin ng mali, paano siya pagkakatiwalaan? Tahimik ang lahat. Pagkatapos, pumalakpak si Mang Pilo. Sumunod ang iba. Mula noon, mas inayos ni Mateo ang negosyo. Naglagay siya ng patas na sahod, naglaan ng pondo para sa mga mangingisda na nasasaktan sa trabaho. Nagpatayo siya ng mas malaking cold storage para sa mga maliliit na mangingisda upang hindi na nila kailangang ibenta agad ang huli sa mababang presyo. Sa tulong ni Ma'am Lira, itinatag niya ang kooperatiba ng mangingisda ng San Isidro. Layunin nito na tulungan ang maliliit na mangingisda na makakuha ng patas na presyo, ayos na kagamitan at tulong kapag may sakuna. Isang araw, lumapit sa kanya si Aling Cora, isang biyudang may 3 anak. Mateo, sabi nito, may trabaho ba sa planta? Marunong akong maglinis ng isda. Kailangan ko lang may maipakain sa mga anak ko. Tinignan ni Mateo ang pagod nitong mukha. Naalala niya ang sariling ina. May trabaho po, sagot niya. At may scholarship din po para sa panganay niyo. Nanlaki ang mata ni Aling Cora. Scholarship? Opo, hindi lang pagkain ang kailangan ng pamilya, pag-asa rin. Napaiyak ang babae. Salamat, Mateo. Sa bawat kabutihang ginagawa niya, tila mas lumiliwanag si Ginto. Kapag kasama ito sa bangka, mas kalmado ang dagat. Kapag sobra na ang huli, humaharang ito sa lambat. Kapag may masamang palak, kumikislap ang mata nito. Natutunan ni Mateo na hindi lahat ng kayang kunin ay dapat kunin. Habang umaayos ang buhay sa San Isidro, lalo namang naggalit si Don Hilario. Dahil sa kooperatiba ni Mateo, marami ng mangingisda ang hindi nagpapabarat sa kanya. Nabawasan ang kontrol niya sa presyo, nawalan siya ng ilang buyer. Sa mansyon niya, ibinato niya ang baso sa sahig. Dahil sa kanya, nagkakalakas ng loob ang mga maliliit na mangingisda. Tahimik na nakatayo si Bruno. Sir, maingat niyang sabi, baka mas mabuti pong makipagtulungan na lang kay Mateo. Tinignan siya ni Don Hilario ng masama. Nahawa ka na rin ba sa kabaitan niya? Hindi po, pero malinis ang sistema niya, nakakatulong sa tao. Ang negosyo ay hindi kawanggawa, sigaw ni Don Hilario. Ang negosyo ay kontrol. Kapag nawala ang kontrol, ikaw ang mawawala. Hindi na sumagot si Bruno. Ngunit sa dibdib niya, may bumibigat. Ilang taon siyang sunod-sunuran kay Don Hilario, ngunit mula nung nakita niya si Mateo, nagsimula siyang makaramdam ng hiya. Isang gabi, inutusan siya ni Don Hilario.
Sundan mo si Mateo sa dagat. May pinupuntahan niyang espesyal. Hanapin mo yon. Sir, delikado po. Mas delikado ang mawalan ako ng trono. Napalitan si Bruno. Ngunit habang umaalis siya, alam niyang papasok sila sa bagay na hindi na kayang kontrolin ng pera. Isang gabi, kakaiba ang kilos ni Ginto. Paikot-ikot ito sa bangka ni Mateo. Tumingin ito sa dagat, pagkatapos kay Mateo. Ang mga mata nito ay kumikislap, ngunit hindi parang babala, parang itong paanyaya. May gusto kang ipakita? Nyaw. Tahimik ang dagat, walang buwan, ngunit maraming bituin. Sumakay si Mateo sa bangka, umupo si Ginto sa unahan. Bago sila umalis, lumapit si Ma'am Lira. Mag-iingat ka, sabi niya. Opo, kung may ipapakita man si Ginto, igagalang ko iyon. Pumalaot sila. Sa gitna ng dagat, nagsimulang umawit si Ginto. Ang awit nito ay mas malalim kaysa dati. Parang dasal, parang lihim ng kalikasan. Unti-unting nagliwanag ang tubig sa ilalim ng bangka. Parang may mga bituin sa kailaliman. Lumitaw ang isang kumikislap na daan sa ibabaw ng dagat. Sinundan iyon ni Mateo. Pagdating nila ng dulo, huminto ang alon. Napakapayapa ng paligid. Sa ilalim ng malinaw na tubig, nakita niya ang mga korales na buhay at mga isdang napakalalaki at makukulay. Naroon ang pinakamamahaling uri ng tuna, malalaking lapu-lapu at mga isdang tila mula pa sa alamat. Napatigil ang hininga ni Mateo. Napakaganda! Ngunit hindi siya nasilaw. Ginto, sabi niya, kung ito ang lihim na puok isdaan, salamat, pero kukuha lang tayo ng sapat. Inihagis niya ang lambat. Ilang malalaking isda lamang ang pumasok. Mataas ang halaga, ngunit hindi sobra. Tama na, sabi niya. Tumingin si Ginto sa kanya na parang natutuwa. Ngunit biglang nagbago ang hangin. Kuminang ng matindi ang mata ni Ginto. Mula sa dilim, lumitaw ang malaking barko ni Don Hilario. "Mateo Reyes!" sigaw ni Don Hilario. "Akala mo maitatago mo sa akin ang lihim mo?" Nanlamig si Mateo. "Don Hilario, hindi kayo dapat nandito." Tumawa si Don Hilario. "Hindi dapat? Sino ka para magsabi kung saan ako pupunta? Ang dagat ay para sa taong marunong kumuha. Hindi ito ordinaryong lugar. Hindi ito para sa sakim." Sigaw ni Mateo. "Sakim?" sigaw ni Don Hilario. "Yan ang tawag ng mga mahihina sa marunong manalo." Inutusan niya ang mga tauhan. Ihagis ang malalaking lambat. Kunin ang lahat. Kinabahan si Bruno. "Sir, huwag po. Iba ang lugar na ito." "Tumahimik ka." Inihagis ng mga tauhan ang dambuhalang lambat. Ngunit sa sandaling lumapat iyon sa tubig, biglang naglaho ang mga isda. Umikot ang dagat. Lumaki ang alon sa paligid ng barko. "Sir!" sigaw ng tauhan. "Hinihigpitan ang lambat sa makina! Putulin niyo!" Ngunit lalo itong bumigat. Para bang ang dagat mismo ang humihila pababa. Sa di kalayuan, lumitaw ang munting liwanag. Hindi ito galing sa ilalim ng dagat. Galing ito sa direksyon ng baybayin mula sa mahiwagang punso ng mga duwende. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang anyo ni Datu Bansilak, tila nakatayo sa hangin sa ibabaw ng alon. "Don Hilario Velez," sabi ng hari ng duwende. "Matagal mong inabuso ang biyaya ng kalikasan. Matagal mong binarat ang mga mahihirap. Ngayon, nais mo pang agawin ang hiwagang hindi para sa iyo." Nanlaki ang mata ni Don Hilario. "Ano kang klaseng nilalang? Tagabantay ng yamang hindi kayang bilhin ng pera mo." "Ang isda ay negosyo," sigaw ni Don Hilario. "Ang dagat ay buhay," sagot ni Datu Bansilak. "At ang buhay ay hindi pag-aari ng sakim."
Biglang humampas ang malaking alon, nasira ang mga lambat ng barko, umusok ang makina, nagsigawan ang mga tauhan. "Mateo!" sigaw ni Bruno, "tulungan mo kami!" Timingin si Mateo kay Dato Bansilak. Galit siya kay Don Hilario, ngunit nakita niya ang takot ng kanyang mga tauhan. Hindi lahat sa kanila ay masama. Ang iba ay sumusunod lamang dahil kailangan ng trabaho. "Dato Bansilak," sabi ni Mateo, "hindi po sila hayaang mamatay." Timingin sa kanya ang duwende. "Kahit sinundan kayo? Kahit gusto nilang kunin ng biyaya mo?" "Opo, dahil kung hahayaan ko silang mamatay dahil sa galit ko, ano ang pinagkaiba ko ay Don Hilario?" Tahimik ang dagat sandali. Pagkatapos, ngumiti si Dato Bansilak. "Yan ang dahilan kung bakit ka pinili ni Ginto." Inilapat ni Ginto ang buntot sa gilid ng bangka. Kumalat ang liwanag sa tubig at bumukas ang isang ligtas na daan palabas. "Umalis kayo!" sigaw ni Mateo. "At huwag na kayong babalik dito." Si Bruno ay napaluhod sa barko. Salamat. Si Don Hilario ay hindi makapagsalita. Sa unang pagkakataon, hindi niya kayang kontrolin ang nangyayari. Hindi niya kayang suhulan ng alon. Hindi niya kayang takutin ng duwende. Hindi niya kayang agawin si Ginto. Habang umaalis ang barko, unti-unting naglaho ang mahiwagang puok isdaan. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa pagkasira ng barko ni Don Hilario. Ngulit pinalabas niya na si Mateo ang may kasalanan. "Sinabotahe kami ni Mateo," sigaw niya sa mga mamamayahag. Ngulit hindi na nakatiis si Bruno. Pumunta siya sa pantalan at humarap kay Mateo. "Gusto kong magsabi ng totoo." "Ano ang totoo?" "Si Don Hilario ang nag-utos na sundan ka. Siya ang nag-utos na dukutin si Ginto. Siya rin ang nagpakalat ng chismis at nagpadala ng mga taong sisirain sana ang bodega mo." "May ebidensya ka ba?" "Oo, may mga mensahe, bayad sa tauhan, dokumento at listahan ng mga taong tinakot niya." Dinala nila si Bruno sa otoridad. Doon unti-unting lumabas ang mga kasalanan ni Don Hilario. Maraming mangingisda ang nagsalita. "Ako, binarat niya ng ilang taon." "Ako, tinakot niya nung lumipat ako sa kooperatiba ni Mateo." "Ako, sinira ng tauhan niya ang lambat ko." Dahil sa ebidensya, nasampahan ng kaso si Don Hilario. Nawalan siya ng kontrol sa negosyo. Ang mga mangingisdang dati niyang tinatakot ay unti-unting nakalaya. Hindi nagdiwang si Mateo parang naghihiganti. Pumunta siya sa tabing dagat kasama si Ginto. "Galit pa rin ako sa ginawa niya," aminado niya. "Pero ayokong kainin ako ng galit." Umupo si Ginto sa tabi niya. "Hindi ko siya gagayahin." Bulong ni Mateo. "Hindi ako magiging katulad niya." Humampas ang maliit na alon sa kanyang paa, tila sumasanghayon. Lumipas ang mga taon. Mula sa isang maliit na bangka, nagkaroon si Mateo ng maraming bangka. Mula sa simpleng imbakan, nakapagtayo siya ng malaking cold storage at seafood processing plant. Ngunit iba ang patakaran niya. Patas ang presyo sa mangingisda. Bawal ang sobrang pangingisda. Bawal manghuli ng batang isda. May panahon ng pahinga ang ilang bahagi ng dagat. May pondo para sa pamilya ng mangingisdang nasasaktan o nawawala sa laot. May scholarship para sa anak ng mahihirap na mangingisda. Maraming taga-baryo ang nagkaroon ng trabaho. Si Aling Cora, na dati ay nahihirapan buhayin ng mga anak, naging supervisor sa planta. Si Mang Pilo ay naging tagapagsayo ng mga batang mangingisda. Si Nico, ang batang binigyan noon ni Mateo ng tsinelas, nakapag-aral dahil sa scholarship. Isang araw, bumalik si Rodel. Payat ito, pagod at halatang maraming pinagdaanan. "Mateo," mahinang tawag. Napalingon si Mateo. "Rodel."
Napayuko si Rodel. Pasensya ka na. Ako ang nagtulak sa iyo sa sugal. Ako ang nagsabi ng masasakit. Akala ko noon, ang pagyaman ay dapat ipagyabang. Pero natalo ako. Naubos ang pera ko. Iniwan ako ng mga taong akala kong kaibigan. Tahimik si Mateo. Hindi ako pumunta para manghingi ng pera. Gusto ko lang manghingi ng tawad. Tiningnan ni Mateo si Ginto. Tahimik ang pusa. Walang babala sa mata. Ibig sabihin, tapat si Rodel. Nasaktan ako sa iyo. Alam ko. Pero ako rin nagkamali. Pinili ko ring sumama. Napatingin si Rodel. Pwede pa ba akong magsimula ulit? Huminga ng malalim si Mateo. May trabaho sa planta. Magsisimula ka sa mababa. Walang sugal, walang daya, walang yabang. Napaiyak si Rodel. Tatanggapin ko. Hindi ito limos. Pagkakataon ito. Ingatan mo. Mula noon, nagtrabaho si Rodel ng marangal. Hindi madali, ngunit natuto siyang magpakumbaba. Lalong nakilala si Mateo sa buong bansa. Tinawag niyang hari ng mga mamahaling isda, hindi lamang dahil sa dami ng kanyang huli, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang sistema. May mga negosyanteng nag-alok sa kanya ng mas malaking kita kapalit ng sobrang paningisda. Mateo, sabi ng isang buyer, kung dadagdagan mo ang supply, kikita ka ng mas malaki. Hindi na mahalaga kung lumampas sa limitasyon. Umiling si Mateo. Hindi ako interesado. Malaking pera ito. Mas malaki ang mawawala kapag nasira ang dagat. Negosyante ka ba talaga? Oo, sagot ni Mateo. Pero tao muna ako bago negosyante. Sa tabi niya, si Ginto ay tahimik na nakaupo, tila proud sa kanya. Dumating ang araw na pinararangalan si Mateo sa lungsod. Maraming opisyal, negosyante, mamamayag at bisita ang dumalo. Tinawag siya sa entabla bilang huwarang negosyante at tagapangalaga ng kabuhayan sa baybayin. Umakyat si Mateo sa entabla. Simple ang suot niyang barong. Sa tabi niya, sumunod si Ginto, ang pusang dilaw na kumikislap sa liwanag. Nagbulbungan ng mga tao. Iyan ang pusang Ginto. Siya raw ang kasama ni Mateo mula umpisa. Tumayo si Mateo sa harap ng microphone. Hawak niya ang parangal, ngulit ang nasa isip niya ay hindi ang tropeyo. Naalala niya ang lumang dampa, ang tumutulo bubong, ang gabing umuulan, ang kaisa-isang pritong isda, ang basang-basang pusang dilaw sa labas ng pinto. Maraming salamat po, simula niya. Pero gusto kong sabihin na hindi ako nagsimula bilang matagumpay na tao. Nagsimula ako bilang isang mangingisdang laging umuuwing halos walang huli. Tahimik ang buong bulwagan. May mga gabing asin lang ang ulam ko. May mga araw na pinagtatawanan ako sa pantalan. May mga panahong iniisip ko kung nakalimutan na ba ako ng dagat. Tumingin siya kay Ginto. Isang gabi, may dumating na pusang dilaw, basang-basa, sugatan at gutom. Kaisa-isa ko na lang ang pritong isda noon, pero ibinigay ko sa kanya. Akala ko ako ang tumulong sa kanya. Hindi ko alam, siya pala ang tutulong sa akin. Nangingilid ang luha ni Mateo. Pero ang pinakamahalagang ibinigay ni Ginto sa akin ay hindi pera, hindi mamahaling isda, hindi negosyo. Ang ibinigay niya sa akin ay paalala. Huminga siya ng malalim. Paalala na ang biyaya ay dapat hindi abusuhin. Paalala na ang yaman ay dapat hindi ipagyabang. Paalala na kapag naliligaw ka, pwede kang humingi ng tawad at magbago. Tahimik ang mga tao. Minsan po, naligaw ako, tapat niyang sabi. Nasilaw ako sa pera.
Nadala ako sa maling barkada. Nagsugal ako, yinabang ako, pero binigyan ako ng pagkakataong bumalik sa tama. May ilang napaluha. Kaya ang parangal na ito ay hindi lang para sa akin, para ito sa bawat mangingisdang gumigising bago sumikat ang araw. Para ito sa bawat taong nagbibigay kahit siya mismo ay kapos. Para ito sa mga pamilyang lumalaban sa hirap. At para ito sa kalikasang bumubuhay sa atin. Lumakas ang palakpakan. Ang tunay na yaman, sabi ni Mateo, ay hindi nasusukat sa dami ng barko, laki ng bahay o halaga ng kinikita. Ang tunay na yaman ay nasusukat sa dami ng taong natutulungan mong tumayo at sa kabutihang nananatili sa puso mo kahit nasa iyo na ang lahat. Tumayo ang mga tao at pumalakpak. Pagkatapos ng programa, hindi dumalo si Mateo sa maranghing salu-salo. Umuwi siya sa San Isidro. Gusto niyang makita ang dagat. Kinaagabihan, naupo siya sa buhangin kasama si Ginto. "Salamat," sabi niya. Umupo ang pusa sa tabi niya. "Hindi dahil pinayaman mo ako, kundi dahil hindi mo ako nahayaang mawala ng tuluyan." Sa di kalayuan, mula sa direksyon ng matandang punso, may munting liwanag na lumitaw. Naroon si Datu Bansilak. "Mateo," sabi ng duwende, "natutunan mo na ang aral." "Marami pa akong dapat matutunan," sagot ni Mateo. "At iyan ang dahilan kung bakit karapat-dapat kang magpatuloy." Ang taong akala niyang tapos na siyang matuto ay nagsisimulang maligaw. Tumingin si Mateo kay Ginto. "Mananatili po ba siya sa akin?" Ngumiti si Datu Bansilak. "Hanggat ang puso mo ay marunong magpasalamat, laging may daan pabalik sa iyo." Lumipas pa ang maraming taon. Si Mateo ay patuloy na tumulong sa mga mangingisda. Lumaki ang kooperatiba, naging maayos ang pantalan, nagkaroon ng sosyalist, klinika at tulong para sa mahihirap. Ang dagat sa San Isidro ay nanatiling buhay dahil natuto ang mga taong huwag nang abusuhin ito. At si Ginto ay naging lalamat. May mga batang nagsasabing nakikita nila ang pusang dilaw tuwing madaling araw sa pantalan. May mga mangingisdang nagsasabi na kapag naligaw sila sa bagyo, may pusang kulay ginto na lumilitaw sa unahan ng bangka at itinuturo ang ligtas na daan. May matatandang nagsasabing si Ginto ay hindi tumatanda dahil siya ay pusa ng kaharian ng mga duwende. Ngunit para kay Mateo, hindi alamat si Ginto. Kaibigan niya ito. Isang madaling araw, sumakay si Mateo sa kanyang lumang maliit na bangka. Hindi na niya kailangang mangisda, ngunit nais niyang maalala ang pinagmulan. Kasama niya si Ginto, nakaupo sa unahan. "Naalala mo pa ba?" tanong niya. "Dito tayo nagsimula. Sa sirang bangka, lumang lambat, at isang gabing maulan." Meow. Sagot ni Ginto. Napatawa si Mateo. "Oo, alam ko. Ikaw talaga ang kapitan." Sumikat ang araw. Tumama ang liwanag sa balahibo ni Ginto at kumislap ito na parang tunay na ginto. Sa paligid, may mga isdang lumundag, ngunit hindi niihagis ni Mateo ang lambat. Hindi siya pumunta roon para kumuha. Pumunta siya roon para magpasalamat. "Salamat," bulong niya sa dagat. "Salamat sa hirap na nagturo sa akin. Salamat sa biyaya na sumubok sa akin. Salamat sa pangalawang pagkakataon." Pinukit siya. Narinig niya muli ang awit ni Ginto. Hindi na lamang yon awit na tumatawag sa mamahaling isda. Isa na yung awit na tumatawag sa kabutihan, pag-asa, at pag-aalala sa pinagmulan. Mula noon, sinasabi ng matatanda sa mga bata, kapag may nakita kang pusang kulay ginto sa gitna ng ulan, huwag mong itong itaboy. Baka yun ay sugo ng mga duwende. Baka sunusubok lang ang puso mo. Tandaan mo, ang hiwaga ay hindi ibinibigay sa sakim. Ibinibigay ito sa taong marunong magbigay kahit siya mismo ay kapos. At kapag may taong yumaman ngulit na natiling mapagkumbaba,
kapag may negosyanteng tumulong sa mahihirap, kapag may taong naligaw ngunit bumalik sa tama, sinasabi ng mga tao, marahil narinig niya ang awit miginto. Sa huli, si Mateo ay hindi lamang naging hari ng mga mamahaling isda dahil sa dami ng kanyang huli o laki ng kanyang kayamanan. Naging hari siya dahil natutuhan niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kumuha ng kumuha. Ang tunay na kapangyarihan ay ang magbigay. At ang tunay na yaman ay hindi ang ginto sa kamay, kundi ang kabutihang nananatili sa puso.